Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another serye ng Daryl Yap versus Vic Soto on the Pepsi Paloma movie. And ngayon, meron na mga bagong characters. Bukod dun sa Divina Law ni Vic Soto, meron ng Fortune. Ang Fortune na Fortune naman ng kay Daryl Yap. Oh! Lumalalim ang dance floor mga kamads, mga kaibigan. So, ngayon po, una muna, yung writ of habeas data muna yung pag-usapan natin. Kasi importanteng konsepto to kung bakit nagpo-post pa rin po si Daryl Yap regarding po sa mga dito sa Pepsi Paloma trailer na to. Kasi grabe yung tapang niya. Ito yung susunod na pinost niya. And mukhang talagang i-challenge nila every step of the way ang mga Soto kung talagang meron ba silang argument for this. So, ang mga Soto po kasi nag-issue sila ng writ of habeas data. Ito po. Pakinggan natin ng konti si Fiscal kung ano ba yung epekto nito. Pero yung definition nito ay suggest po na panoorin nyo yung kanyang gawa dito sa kanyang channel. Pakinggan natin. Fiscal EJ po yung pangalan niya. Oo, with matching na tinanong video pa lang. Saan siya kumuha ng impormasyon na nag-usap itong si Pepsi Paloma, played by Jed Bustamante, at Charito Solis, played by Gina Alahar? Saan kumuha ng impormasyon na tinanong ni Charito Solis si Pepsi Paloma kung ni-rape ba siya ni Vic Soto? At ang sagot naman ni Pepsi ay oo, with matching sigaw at pag-iyak pa. Kahit anong justification ang gawin ni Daryl Yap, hindi maiiwasan na ang logical interpretation na mabubuo from the scene is that pinalalabas niya na talagang totoong ni-rape ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Yun. Take note na itong scene na ito ay wala sa mga impormasyon na alam na ng publiko. Yun. So these are private information according to the explanation of Fiscal. And because of this, nag-file ng writ of habeas data yung mga abogado ni Tito, ni Vic Soto. Now, para lang ma-explain pa ng further ito yung justification ng kanilang lawyer na si Attorney Buko, like we predicted. Interesado lamang, kilala po namin si Bossing Vic bilang a man of few words. Noong nagkaharap po kayo at naglantad Bossing Vic sa ganitong mga pakulo, sabi niya no, mga pakulo normal ito. Kaya lang ang sabi niya, ang hindi niya matatanggap at kailangan na niyang palagan at umaksyon ay yung kanyang asawa o pamilya na dadamay na. So may epekto kasi sa pamilya niya yung paglabas nitong trailer na to. So para mapigilan yung any further damages doon sa pamilya niya, ayan na nga, nag-file sila ng writ of habeas data. Now, in fairness naman sa kampo ni Mr. Daryl Yap, mga kamatis, mga kaibigan, hindi pa naman, wala pa namang decision po na kung ano man yung, wala pa naman decision na kung ano yung dapat iutos ang korte, kung ano yung dapat gawin ni Daryl Yap. Ibig sabihin lang, labas nyo muna yung mga arguments nyo, tsaka namin to didesisyonan. Wala pa dun sa stage na dapat na tanggalin ni Daryl Yap yung mga trailer and mga materials promoting the video. Okay, so in a few days siguro or in a few weeks, malalaman natin ang result. Okay, so ngayon po kasi iba talaga yung tapang ni Daryl Yap dito kasi ever since lumabas na nagkaroon na ng writ of habeas data na pinag-i-explain siya kung bakit yun yung mga linabas niya, talagang lumalaban pa rin si Daryl. Yun ang siguro kung meron mang take away sa kanya dito, yung katapangan niya na kung ano man tong pinaglalaban niya, it's something na talagang ako, I wouldn't want to be in his shoes right now kasi nga ang mga kalaban niya ay ang mga Sotos and yung mga abogadong kinuha niya hindi naman mumurahin yan, 'di ba? Mga ano yan? Ano yung tawag ni Melo dito? Mga dekalidad yan, hindi yan di kampanilya na yan, hindi yan pang dekalampag. 'Di ba? So shoutouts kay Attorney Raymond Fortuna at saka dun sa kanyang law firm, 'di ba? And shoutouts din sa Divina Law, talagang magbabanggaan to. So you would wonder talaga kung sino ang producer nitong pelikula na to. Kasi grabe talagang push talaga sila and nagre-reshare pa ng mga articles itong si Daryl Yap. Actually nung lumabas yung
writ of habeas data na yan, ang unang pinost isa sa mga pinost ni Daryl ay ito. Relatively speaking, isang promotional material doon sa Pepsi Paloma movie. Ayan, no? Aliw Awards actress, Hall of Famer, singer-actress Beverly Salvejo tackles the role of Monica, the showbiz talent scout who introduced the Pepsi Paloma to Dr. Ray De La Cruz. Ayan, see? Ayan, 21st yan kasi binibilangan ko kada post niya, ito 20th, ito 21st, ngayon ito naman yung 22nd kasi ito talaga yung pinakamabigat Kasi ito yung bida siya yung starring role di ba? Ang balita, ang intriga, ang kontrobersya, ang hubad na katotohanan. So, whatever he is peddling mga kamatis, mga kaibigan, he is saying that this is the truth. Come on, di ba? Tapos, in fairness naman kay Daryl Yap, linabas niya kasi yung pamilya, yung mag-ina ni Pepsi Paloma. So talagang you would say talaga na meron siyang hinahugot dito. Kaso nga lang talaga mga lods, isipin niyo na lang din tapos na rin tapos na po yung kasuhan dito. Tapos na GG na end na yan. Kaso nga lang bakit meron pa rin dito? 'Di ba? Hindi natin masabi yan Ito, tingnan natin yung mga yung mga comments are positively para sa kanya. Love it, Direk. Anong target date nito, Direk? Ngayon, napatunayan na merong hiwaga dyan sa teaser kasi palang may supil na yan. Hindi naman kasi nga nakakasira kasi sa reputasyon. It's not about kung ano yung content nung movie. It's about the reputation of someone. Kasi maliit na trailer pa lang yun. And alam naman natin na the Sotos and the Pepsi Paloma case, talagang matagal nang dinidikit yan, especially in the time of election. Kaya nga, kala ko yung artista Ngayon ko lang, mukhang kikita tong movie na to di may pang piyansa ka na. Justice for Pepsi Paloma. Direct sinusuportahan ka naming mga Dabber Cats. Kahit ano mangyari. Mali naman yun. Ako talagang nandun na talaga ako sa idea na give it a rest already. Diba? Interesting film. I watched Made in Malacanang before. I might as well watch this one. Yan, ako rin. Isa rin ako sa mga nanood ng Made in Malacanang. Pagka, kasi to parang car crash kasi to It's so hard to turn away. Alam mo yun, di ba kapag may coaching na bunggo, ang hirap hindi tignan, di ba? This is brewing to be like that Not only is this a very controversial movie on its own, meron din siyang brewing controversy doon sa labas ng movie. So lalong-lalo na dito sa social media, yung back and forth ng mga abogado, yung kasi nag-TRO na rin lata sila Daryl Yap na wag daw magsalita yung abogado ni kasi nagmi-media rounds na ngayon si Attorney Buko So these are all the things na nangyayari ngayon sa social media and it's very interesting mga kamatis, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, evolving tong story na to Wala pa tayo sa exciting part, literal. Kasi sa February pa yon and we are almost halfly done sa January 2025 and this is still ongoing. Pero abangan natin ang susunod na kabanata. Yun lang naman yung sa akin for today, mga lods.